Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga madam sir, mga boss. So another property for sale na naman po. Ang ipapakita namin ulit dito pa rin po sa bayan ng Ramos, lalawigan po ng Tarlac. So ito po ay rice field naman po siya na mayroong po sukat na 1.9 now. Kulang-kulang 2 hektarya po siya. So nakaalong cemented road po siya o farm to market road or anong tawag dito, kung bypass ba to, anong tawag sa road na ito. Pero ang maganda po nito, masabi natin farm to market road dahil ang sa property na to bale back to back yung kalsada, side in back to back yung tawag ko doon. So dito po mahaba yung frontage sa part na to. So ito yung property na binebenta simula po dito. Ayan, simula po dito sa ano to, kasi may kalsada rin dito eh. Ayan po, may kalsada rito. So 470. ha? 470 yung Ang haba. ang haba, 470. Ang lapad ay ang haba. Simula dito, diretso po yan hanggang sa may pangalawang pilapil o malapit, may bagong mag-akasya po. Meron pong ano po doon, merong pilapil po doon. So pahaba po siya. Ayan, may kalsada dito at meron din pong kalsada sa bandang doon, sa bandang dulo po niya, may kalsada rin po doon. So mahaba itong frontage ng property na ito. At yun nga lang po ay medyo may kalaliman, lagpas tao po yung lalim po niya. Ayan po, kailangan talagang tabunan. Pero rice field po siya. Maganda rin po dito ay maganda yung mga mountain view. Ayun, no? Ang ganda ng mountain view dito, malamig. Tapos kahit kotse makakapasok po rito. Malapit lang sa highway, mga siguro mga 2 kilometers na, boss. Sa town proper, mga 3 kilometers siguro sa town proper ng Ramos. And then sa Diplex Ramos po, sa exit siguro sa mga 4 na kilometro lang po. Ayan, so pwede rin po mag-anaw exit. Pwede, mas malapit yung anaw na, boss. Mag-anaw na lang, mas malapit yung anaw exit, mas malapit. Dyan lang kasi yung anaw exit eh, mas malapit po pala. Pwede po, pwede kayong mag-Ramos, pwede kayong mag-anaw. Sa dalawang exit po na yan ay malapit lang po itong property nito. Kaya malapit lang po, accessible po sa lahat ng sasakyan, kahit kotse po ay makakapunta, makakapasok po dito sa property. Ayan, so yun nga po sabi ko, sa pinakadulo po ay meron pong kalsada doon. Baka hindi ko na po mapuntahan kasi nasa kulang-kulang kalahating kilometro po yung kanyang frontage sa part na ito. And then yung kanyang lapad naman po siguro na sa mga kulang-kulang 50 meters po yung lapad po niya. Ayan, so 1.9 hectare po ito. At yun nga po, maganda po yung view dito. At may bahay na rin dyan, no? Power line lang ngayon wala dito, no? So power line wala. Doon pa sa makabahay na yun, no? Andun yung power line. At ito po ay titled property. Sabi ng aming source, ito po ay sabi ko na sa inyo totoo, extrajudicial po siya. Patayin na po yung nakapangalan sa titulo, pero yung mga anak na daw po ang nagbebenta. Ayun po source po namin. So may ano na po, ay kasundo na po sila na ibenta itong property na ito. Ayan. So sa Maynila siguro masaka 3 oras po ang biyahe, o kulang-kulang 3 oras, mga dalawat kalahating oras po siguro yung travel time. And then ito po ay umaani po siguro to ng ano, mga tansya mo, boss, ilan yung inaani nito? Boss, mga ilan tansya mo? Ano naman to, Mahigit 200. So 1.9, kulang-kulang 200 kamo. Ay, 2 hektarya. So po, kitang-kita ito yung bundok ng Amurong. Ay, Amurong ba yan? Yung Bulaylay, Mount Bangkay, mga ano na po yan, south na po ng Kuya po. Yan, Kuya po, Nueva Ecija na po. So malapit lang po yung boundary ng Nueva Ecija po dito. Dulo niya, kalsada rin. So yung ano po, yun po yung dulo po niya. Kalsada rin po. Puno ng kalsada. Back to back. Back to side, back to back inside. Back to back, pakasay. Ang sarap. Ano ba tawag doon? Pwedeng corner lot, pwedeng hindi. Yan, corner lot yung dulo-dulo. Ayan po. So ito po yung mahaba yung frontage po niya sa side po na ito. So hindi ko na po mapuntahan yung kasi wala pa kami sa kalahati. Yung drone video na lang po ang pupunta po sa pinakadulo po ng property. Ayan, nakalahati naman natin. Pero balik na tayo, pagod na ako eh. Nakalahati. Malapad yung kalsada. 2 lane po, 2 lane yung lapad ng kalsada. Siguro taga ano to, boss?
tag 3 metro siguro. 6 Oh, meters. 6 meters tong lapad ng kalsada po niya. At tahimik, medyo malayo sa kabahayan. Kaya sa mga ayaw po ng mga kamarites, pwede po sa inyo ito. At Bahay naman isa. malakas naman po ang signal kasi may mga cell site naman po dyan, no? May mga tower ng telco. Ang problema lang po talaga dito, wala pong power line. Pero kung sakali naman po, pwede na tayong pakabit ng power line doon sa may kabahayan po doon sa banda roon. At maglalagay na tayo ng mga tubo o poste na tubo para paglagyan po ng wire kung sakali po. At ito po ay yun nga lang po, kailangan talagang magtabon. Kung magre-residential po kayo, kailangan natin magtabon. Kagaya doon sa kabila doon, nagtabon sila, boss. Nagtabon sila. So magtatabon lang po talaga. Kasi mas mataas po yung kalsada kaysa sa property po. Ayan. So sa mga gusto po mag-viewing sa property na ito, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo. Para may pakita po namin sa inyo itong property na ito. And then kung gusto nyo kausapin yung mga seller, mag-schedule po tayo para makausap natin sila. At yung dokumento po, wala po silang hawak, kaya upon viewing na lang po yung mga dokumento. Kasi kung meron kami hawak ng dokumento, ay pina-flash po namin sa screen para makita nyo po. Pero kung sakaling wala po, ay upon viewing na lang po yung mga dokumento po. At kung tinatanong nyo po yung magkano yung presyo nito po, sanina sinabi 4 na milyon, no? O 4 na milyon pala, sorry, nakalimutan ko sabihin yung presyo po niya. So 4 na milyon po yung presyo po ng property na ito. Ayan, 1.9 hectare na ang presyo po niya is 4 na milyon. At kung gusto natin i-negotiate yung presyo, kausapin na lang natin yung mga seller po. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property po na ibinablog po namin. So ayun po, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.